Praise God, pray ng Diyos. Ito na naman po tayo upang buksan natin ang malalim ng mga bagay ng Diyos sapagkat ang laging laman ng ating video nakaugnay sa ating pangalan ng channel, One Verse in Fact. At ito'y naghahayag ng malalim ng mga bagay ng Diyos. So, napakahalaga na ating matunghayan at kung ikaw ay may uhaw sa espiritual na mga bagay ng Diyos, para sa iyo ang content na to. Para sa iyo ang channel na to. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, bago tayo magpatuloy, please subscribe upang makapagpatuloy tayo sa ating pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Kung kayo po ay mag-subscribe, huwag po kalimutang pindutin ang notification bell all upang maging updated po kayo sa mga bagay na ipabahagi ko sa inyo patungkol sa mga salita ng Diyos. Ang mga salitang ito ng Diyos na ang ibabahagi sa inyo ay simula po ako nagkaroon ng karanasan sa Diyos ay 1988, 1990, noong 1990 hanggang 1992, 2 years na halos ayaw kong bitiwan ng Bible. Pagkatapos ng uwi ng trabaho, nagbabasa, inaalam kung ano ang mga bagay na nakapaloob sa kabuuhan ng salita ng Diyos sa Bible. So, simula Genesis to Revelation. So, ngayon, ang aking babahagi ay ang tungkol sa pinakamahalagang aral at turo ng Diyos. So, meron akong napansin, meron akong nakakita na ipinakita ng Holy Spirit na napakahalagang turo o doktrina. So, ang content po natin ay ang dalawang pinakamahalaga na doktrina ng Diyos sapagkat narito tayo sa sitwasyon na sinasabi ng salita ng Diyos sa sulat ni Propeta Isaias. Ang sabi niya dito, sa Isaiah 60 verse 1 and 2, sabi niya dito, "Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, the gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee." So dito pinapakita na ang liwanag na mula sa Diyos ay sisikat. At ang kalulatian ng Diyos ay makikita at ipapakita ng Diyos. Ngunit sa verse 2 na sabi ito, "For behold, the darkness shall cover the earth." Kung titingnan natin ang ating kapanahunan ngayon, ay napakadilim. Una, yung kaguluhan sa mga politiko, yung kagalumihanan ng mga mamayan tungkol sa pagtaas ng lahat ng mga bilihin, ng presyo ng mga bilihin. At ang pinoproblema itong digmaan ng mga bansa, yung mga bansang uhaw sa kapangyarihan, yung mga bansang hangad ay lumawak ang kanilang teritoryo upang sila ay maging tanyag. Ito nitawag na the conflict of the world's power. So ito yung mga bansa, laban sa bansa. Ngunit pagdating sa lokal na makikita din naman yung kagulumihanan. So ating makikita na kung hindi natin mapapansin ang mga bagay nito mula sa salita ng Diyos, tayo ay magugulumihanan. Tayo ay mapupuno ng pagkabalisa kung paano natin haharapin ang buhay natin sa araw-araw. Ngunit sabi ng salita ng Diyos, may liwanag na darating. At ang liwanag na ito ay kailangan nating makita dito sa aral at turo ng Diyos na nakapaloob sa kanyang mga salita. At narito rin tayo, nahaharap tayo ngayon sa maging ang mga bagay ng Diyos, maging ang mga bagay ng langit, maging ang tungkol sa Biblia ay napakaraming argumento. Nariyan yung argumento ng Muslim, nariyan yung argumento ng iba't ibang relihiyon. Kaya nga kung wala tayong pagkaalam at pagkaunawa sa mga bagay na ito ng Diyos, tayo ay parang nangangapa at nasa kadiliman. Ngunit sinabi ng Diyos, "For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness." So dito makikita natin na ano ba ang liwanag na ito? At ano ba ang pinakamahalaga na turo ng Diyos Ama? So dito tingnan natin. Sa Mateo chapter 3, dito pinapakita yung napakahalagang aral.
turo na itinuro ng Diyos Ama na kailangan nating makita. Sa Matthew 3 verse 17, ating makikita dito yung sinalita ng Diyos Ama nang sabi niya, "And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sino ang tinuturo dito ng Ama? Ay ang kanyang anak. Dalawang bisis, sinabi ng Ama, ang ikalawa ay nasa Matthew 17 verse 5. Ang sabi dito, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear ye him." So dito makikita natin na ang pinakapangunahing doktrina ay kung ano yung sinasabi ng Ama na kanyang ipinapakilala ang kanyang anak at sinasabi niya na ito ang siya dapat ang ating pakinggan. Ang Panginoong Kristo, ang busis ng Panginoong Kristo, ang tinig ng Panginoong Kristo at ang kanyang aral at turo, sapagkat ang turo at aral ng ating Panginoong Kristo ay pinakikilala ang kalooban ng Ama. So dito, makikita natin na ito yung una at ikalawang pagtuturo ng Ama. Ipinapakilala niya ang tungkol sa kanyang anak. Kung sa lumang tipan, ipinakikilala ng Diyos ang Israel, na sila ang bayan na pinili ng Diyos. Sila yung kinalugdan ng Diyos, na sinamahan ng Diyos, pinapakitaan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Ngunit dumating ang panahon na humiwalay ang Israel sa Diyos. Pinalimutan nila ang Diyos at sumama sila doon sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa at sila ay nakisalamuha sa kanila na napat ang galit ng Diyos ay sumilakbo sa kanila. Ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, sa tipan na kanyang pinagkatipan sa kanyang bayan. Kaya dito, makikita natin na ang Panginoong Kristo, siya ang liwanag. So napakahalaga na ang ating Panginoong Kristo ay makita natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Panginoong Kristo, bago pa siya nagpakahayag, siya ang salita ng Diyos. Siya ang salita na nagkatawang tao. Siya ang salita na gumawa ng madakilang gawa, tanda, himala at kababalaghan. Kaya naman, ang aral na ito ng Diyos at ang ikalawang bahagi ng itinuro ng Diyos ay ang aral naman ng ating Panginoong Kristo tungkol sa pagdating ng Holy Spirit. Ang pagdating ng Holy Spirit, sinabi ng ating Panginoong Jesus dito sa John chapter 14. John chapter 14 verse 26. Ito naman yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ito naman yung aral na inaaral ng ating Panginoong Kristo. Ito yung pahayag niya patungkol sa pagdating ng Holy Spirit. Ang sabi niya, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you." So dito, sinasabi ng ating Panginoon Kristo yung pagdating ng Holy Spirit. Kung iisipin natin, napakatagal nang dumating ang Holy Spirit sa mundo, na nakisalamuha sa mga tao na lumakad, sumunod, sumampalataya. Nakita nila ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon Kristo. Nakita nila ang kanyang paghihirap sa cross. Nakita nila kung paano namatay, inilibing. Ngunit nakita din nila kung paano ito nabuhay. At nakita din nila kung paano umakyat sa langit, bumalik kung saan galing ang ating Panginoon Kristo. At pagkalipas ng mga bagay na ito, bumaba ang Holy Spirit. So, kailan ang katuparan ng sinasabi ng salita ng Diyos? Sa unang bahagi ng katotohanan ito ay natupad sa mga alagad. Natupad sa mga taong hinasihan ng Holy Spirit, sinamahan ng Holy Spirit upang kanilang makita ang mga bagay na ito. Sa ating kapanahonan ngayon, ito yung mahalaga dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Napakalaga na ating makita yung comforter na sinasabi ng salita ng Diyos. Narito tayo sa mundo na puno tayo ng kagalumihanan, puno ng mga pangyayari na kung hindi natin alam ang liwanag na buhat sa Diyos, tayo man din ay magugulumihanan at tila hindi natin alam ang mga bagay na ito na kapag dumating sa ating buhay
ay magugulumihanan tayo. Kaya nga, dito sa salita ng Diyos, kailangan natin ng comforter. Ano ang katayuan ng comforter? Ang comforter ay nagpapawala siya ng kabalisahan na dumarating sa ating buhay. Comforter ay nagbibigay kapayapaan, nagbibigay kasiguruhan, proteksyon sa ating buhay. Sapagkat kapag wala ang comforter, mapupuno tayo ng kabalisahan kapag bukas yung ating mata na nagmamasid tayo sa mga nangyayari sa mundo, nangyayari sa ating paligid, nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa ating mga pamunuan sa bawat lugar, sa buong bansa, sa bawat bayan. So makikita natin yung armed conflict na magpapaglumihanan sa atin kapag walang comforter sa ating puso. Sakit at karamdaman. Sa lahat ng makabalisahan dumarating sa ating puso, mga problemang emosyonal. Napakalaga na magkaroon tayo ng comforter at ang Holy Spirit. Kapag dumating sa atin ang mga bagay na ito, kinakailangan nating makita saan magmumula ang liwanag sa kabila ng pusikit na kadiliman na dumarating sa mundo. Sumisikat ang liwanag, ngunit ang salita ng Diyos ay nagpapakita. Sumisikat ang araw sa kanyang kasinagan, sa kanyang kapuspusan. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpapakita na mayroong higit na liwanag na ating makikita, na siyang tatanglaw sa ating buhay kapag ang Holy Spirit ay nasa ating mga buhay. Ang tanong, dumating na ba ang Holy Spirit sa ating personal na buhay? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na personal na nakikipag-ugnayan. Ang Diyos ay personal na makakasalamuha, makakapilusip natin. Malalaman natin kung ano ang kanyang kalooban, sasabihin niya sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng tinig, sasabihin niya sa atin kung ano yung kalooban niya para sa ating buhay, kung ano yung kailangan natin na kailangan natin i-comfort. Kailangan niya tayong i-comfort sa ating mga personal na karanasan o sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga dito, ang Panginoong Kristo ay liwanag. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Ikaw ba ay puno ng kabalisahan? Tunghayan mo ang salita ng Diyos. 1998, nakita ko yung liwanag na nag-spark mula sa Bible. Alas 9 ng umaga, nakita ko ang liwanag na ito. At dahil doon, nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng kalakasan na dumating man yung madilim na bahagi ng buhay ng tao. Sa buhay ko, nang dumating ang mga madilim na bahagi na hindi alam kung saan kukunin ang kakainin. Hindi alam kung saan kukunin yung kagalingan ng sakit at karamdaman. So dahil nakita ko ang liwanag, ang sinasabi ko lang, Panginoon, liwanagan mo ang buhay ko. Liwanagan mo ang aming sitwasyon. So ganun kahalaga, dahil ipinakita ng Diyos yung liwanag, ipinapakita ng Diyos yung kanyang salita sa atin. At kapag ito'y ating sinampalatayanan at kapag ito'y ating ginamit, makikita natin, ibibigay ng Diyos yung kaliwanagan, aalisin niya yung ating kabalisahan, pupunuin niya ng kapayapaan ang ating puso at isipan. Yun ang pinakamalaga sa buhay natin na ito. Kaya nga dito, ang Panginoong Kristo, ang sabi niya sa John chapter 8, siya yung liwanag. John chapter 8 verse 12, siya ang liwanag ng sanlibutan ito. Sa John chapter 9 verse 5, sabi niya, habang siya ay nasa sa sanlibutan, siya ang liwanag ng sanlibutan. Ibig sabihin, siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Pagdating sa kadiliman na dumarating sa ating buhay, maraming uri ng kadiliman ang ginagawa ng diablo sa buhay ng tao. Maging ito'y sakit karamdaman, maging ito'y problemang emosyonal, maging ito'y pinansyal, o maging ito'y mga pangyayari na tila napakasalimuot. Ngunit sa Panginoong Sus, lahat yan mapaparang. Lahat yan mawawala. Kaya nga dito natin makita sa pagdating ng Holy Spirit naman, makikita natin
yung malalim na mga bagay ng Diyos. Makikita natin yung tungkol sa lahat ng bagay ng Diyos sapagkat kung titingnan po natin ngayon, kapag tayo ay may pagkaalam at pagkaunawa patungkol sa mga bagay ng Diyos at kung magmamasid tayo sa balita, kung magmamasid tayo sa YouTube, mga YouTube channel, makikita natin yung iba't ibang argumento patungkol sa mga bagay ng Diyos. Ngunit napakahalaga na mayroon tayong personal experience sa Holy Spirit. Sapagkat sa Isaiah 42, dito natin makikita na yung mangyayari pa lang bukas, malalaman natin ngayon. So, ang ibig sabihin, bago dumating, kung ating babasahin ang Isaiah, bago dumating ang pusikit na kadiliman, naroon na ang liwanag ng Diyos. Kaya dito sa Isaiah 42 verse 9, sabi ng salita ng Diyos, "Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them." Mga bagay na mangyayari, sabi ng salita ng Diyos. Bago pa lang mangyari, sasabihin niya sa atin. Kaya nga, sa Isaiah, sabi ng salita dito, sa Isaiah 60, "Rise, shine, for the light is come. The glory of the Lord is risen upon thee." So, bago pa dumating yung kadiliman, handa na ang tao. Harapin anuman ang mangyayari sa buhay na ito. Kaya nga, "Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness." Pag sinabing gross darkness, napakatindi ito. Ang daing na mahihirap, ang pagtaas ng presyo. Ang daing ng naghahanap ng trabaho, napakataas ng requirements. Dito natin makikita ang daing ng ating pamahalaan laban sa insurgency ay napakataas. Sa gobyerno, laban sa gobyerno. Ito yung mga bagay na kailangan nating makita na kadiliman. Kailan natin makakamtan ang liwanag? Kailan tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating puso? Sa Diyos lang meron. Sabi ng Panginoon Jesus, sa mundong ito, marami kayong kagulumihanan, ngunit pinagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan, napakahalaga na magkaroon tayo ng aral at turo ng mga bagay Diyos. Napakahalaga na makinig tayo sa mga ganitong pagbabahagi ng mga salita ng Diyos na ipinapakita na mayroon tayong Diyos. Mayroong Diyos na nagmamahal sa Pilipinas. Mayroong Diyos na nagmamahal sa mga Pilipino. Mayroong Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Yan ay anak ng Diyos. Yan ang ating Panginoon Kristo. Sa maraming karanasan, naranasan ko ang katapatan ng Diyos. Kaya naman, may mga kapahayagan na revelation knowledge para sa aking sarili, para sa aking personal na sitwasyon. Upang bigyan ako ng Diyos ng katatagan, bigyan ako ng kalakasan, bigyan ng liwanag. At meron din namang salita ng revelation knowledge para ibahagi tulad sa mga ganitong pagkakataon. Kaya nga, napakalaga na makita natin ang lahat ng nangyayari, ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating mundo, sa ating paligid, sa ating, maging sa personal nating buhay. At kinakailangan natin ang makita ang katotohanan na mula sa Diyos. Kinakailangan natin makita ang malalim ng mga bagay. Ang tanong, taglay mo na ba ang aral at turo ng Diyos? Meron ka na bang Biblia? Meron ka na ba nito na mapagkukunan mo na sa oras tunghayan mo siya, makikita mo ang liwanag? Na sa oras, buklatin mo siya. Ano man ang iyong sitwasyon, pag binuklat mo siya na may taimtim na dalangin at pagnanais na Lord, ano man ang sitwasyon mo
Sabihin mo lang, liwanagan mo ang buhay ko. Liwanagan mo ang aking sitwasyon. O ang puso mo ay may problema patungkol sa relasyon, patungkol sa anumang bagay na gumugulumihanan sa puso mo. Sabihin mo, Lord, liwanagan mo ang puso. Kung ikaw ay naguguluhan ng iyong isipan sa maraming isipin, maraming suliranin, sabihin mo, Lord, liwanagan mo ang aking isipan. Liwanagan mo ang mga bagay na kailangan kong pagtagumpayan. Sa buhay na ito, marami tayong labanan. At yun ang kadiliman na hinaharap ng bawat tao. Ngunit salamat sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang salita. Ibinigay niya ang liwanag, ang ating Panginoon. Ibinigay niya ang Holy Spirit upang magturo sa atin sapagkat sinasabi ng salita ng Panginoong Kristo na sa pagdating ng Holy Spirit, lahat ng bagay ituturo. Pag sinabing lahat ng bagay, lahat ng tungkol sa mga bagay ng tao ito, ng tao. Lahat ng bagay tungkol sa nangyayari sa ating paligid ay alam ng Holy Spirit. Ang tao ay limitado ang ating pangunawa. Ngunit kapag nagkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Holy Spirit, makikita natin lagi ang liwanag na sa ating harapan. So nawa sa umagang ito, sa oras na ito, saan man tayo sa sulok ng mundo, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating sitwasyon, nawa dumating sa buhay ng bawat isa ang liwanag na sinasabi sa Isaiah. Isaiah 60 verse 1, Anton, ang sabi, Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, darkness shall cover the earth, gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Kaibigan, napanood mo ang video nito. At ikaw ay nasa kagulamihanan. Nasa kadiliman, na mayroon kang kadiliman hinaharap. Ano man ito, pinansyal, kalusugan, o sa paligid, ano man yung mga banta ng kapahamakan. Idinadalangin ko ang salita ng Diyos. Umagri ka sapagkat ito ang nais ng Diyos. Na anuman ang sitwasyon, Ama, salamat. Anuman ang sitwasyon ng aking kapatid na ito, babae man o lalaki. Dalangin ko ayon sa iyong salita, dumating ang liwanag sa kanilang mga buhay. Liwanagan mo anuman ang kanilang sitwasyon sa kanilang puso man o sa mga bagay man. Ama, dalangin ko na ang iyong liwanag ay dumating sa kanilang mga buhay. Ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagyakap, ang iyong pagmamahal, tulad ng ginawa mo sa akin na ako'y nasa kagulamihanan. Sinabi mo sa akin, bakit ka natatakot? Bakit ka nagugulamihanan? Bakit ka nababalisa? Hindi bagat ang aking pabor ay nasa iyo. Gayon din naman ang mga tagang yun na sinabi mo sa akin, dinadalangin ko sa aking kapatid na ito. Sa mga nanonood ng video ito, na makakapanood pa. Dalangin ko ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, at ang liwanag na nagbubuhat sa iyo upang mawala ang kadiliman anumang meron sa kanang mga buhay, sa kanang mga puso. Ito ang aking samot. Dalangin naman sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaibigan, kung ikaw ay napagpala sa salita ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe. Upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pagbabahagi. Ang pag-subscribe ay napakalaking tulong upang tayo ay makapagpapatuloy sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nawa, ang mga salita ng Diyos na aking binahagi sa inyo ay maging lampara at liwanag sa landas ng buhay. Nawa, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa ay nagkaroon ng kabusugan ang gutom at uhaw nating